Bigo nga po higit sa 100 kardinal na makapaghala ng bagong Santo Papa para sa unang botohan ng Papal Conclave sa Vatican. Pasado alas 3 na madaling araw kanina oras sa Pilipinas nang lumabas po ang itim na usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Ibig sabihin, kailangan pong ulit magbotohan ng mga kardinal mamayang hapon para po sa ikalawang pagkakataon na pumili nga po ng bagong Santo Papa. Sa ngayon po'y bumalik na naman muna sa Casa Santa Marta ang mga kardinal. Suma total, nasa 133 kardinal ang kasali po sa conclave. 2/3 o 89 na boto ang kailangan na makuha para po ng isang kardinal na magiging Santo Papa. Para humahirang nga na susunod na lider ng Simbahang Katolika. Sa kasaysayan po ng Simbahang Katolika, meron pong dekada sa una pong mga sinaunang siglo, dekadang binilang bago nakapaghalal po ng Santo Papa. Dekada? Yes, girl. Samantala mga kapatid, sa iba pa pong pero mga ngayon po naman siguro hindi dekada ang bibilangan natin. Hindi naman siguro. Oo. Samantala mga kapatid, sa iba pa pong mga balita, desidido ng Transportation Department na baguhin ang sistema sa tuloy-tuloy na pagmamaneho ng mga driver ng pampublikong transportasyon. Ayon po kay DOTR Secretary Vince Dizon, isa sa gusto niyang baguhin ang 6 na oras na pagmamaneho ng mga PUV drivers. Hindi na raw ito epektibo kaya gusto niya itong gawin na lamang na 4 na oras. Wala pa namang kautusan ng DOTR para rito. Pero binigyan ni Dizon ng 1 linggo ang kanilang task force para makapaglatag ng rekomendasyon. Sasalang pa naman daw sa konsultasyon ng mga ito. Pero sa ngayon, iginiit na ng kalihim na dapat baguhin ang kalakaran sa mga PUV drivers para maiwasan ang disgrasya. Dapat siguro, aminin na natin na ang mga regulasyon ngayon, ang mga pamamalakad ngayon, hindi nagre-resulta sa mga ligtas na kalye. At in fact, nagresulta sa kabaliktaran. Yan nga po ang tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon. Samantala po naman, sinampahan po ng petition for disqualification ng COMELEC ang ilang kandidato dahil sa hindi pagtanggal ng kanilang mga illegal campaign materials. Sa datos po ng COMELEC, nasa 24 na kandidato pa ang sinampahan po ng petition for disqualification ng COMELEC Task Force Baklas. Dahil yan sa hindi nila pagtatanggal ng kanilang illegal na mga campaign materials kahit na inisyon sila ng notice ng COMELEC. Kabilang sa mga pinadidiskwalipika ay ang mga tumatakbo sa pagkasenador at pagkakongresista. Kahit na mukhang mahirap daw, target po ng COMELEC na maglabas ng desisyon ng naturang disqualification cases bago mag-Mayo 12. Tinabla naman ng ICC ang petisyon ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang 2 sa mga hukom na humahawak sa kanyang kaso. Mayo 1 nang magpetisyon ng legal team ni Duterte para questionin ang jurisdiction ng ICC sa pagliti sa kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Kasabay po niya ng isa pang petisyon para alisin sa kaso sina Judge Rain Adelaide Sophie Alipini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera dahil daw sa perceived bias nila sa dating Pangulo. Hindi naman ito pinagbigyan ng pretrial chamber. Ang paliwanag ng ICC, pupwede lamang magbitiw sa paglilitis ang ICC judge kung siya mismo ang hihiling nito. Sa ilang pang mga balita, wala po namang vlogger o content creator na humarap sa NBI kay NBI Director Jaime Santiago matapos silang ipasubpina dahil nga daw po sa pagpapakalat umano ng mga maling impormasyon. Sa 4 na pong ipinatawag, 5 abogado po lamang ang humarap sa NBI kahapon. Kabilang dyan sina dating PCO Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na kinakatawan na ang kanyang kliyente pero maging siya ay nakatanggap din daw ng subpina. At ayon po sa NBI, hindi pinagbabawal ang paglalahad ng komento o opinyon pero dapat daw po ay alam ang limitasyon. Niliwanag rin po ng ahensya na hindi nila pinatawag ang vloggers para kasuhan kundi para makipagdialogo tungkol sa fake news.